Hula, mga mi amigo, mi amiga. Ito po magandang gabi sa lahat at ang ating pag-usapan ngayon ay yung mangyayaring impeachment na magsisimula po sa Lunes, ngayong July 6. Ngayon, pero bago natin usapan yan, nais ko muna ipatugtog yung aking ginawang kanta, kinumpos ko na kanta para kay Sarah. At ito po ay kasama sa aking adhikain na dapat manalo si Sarah. Ito po. Pag-usapan natin impeachment Usisain natin kung paano mangyari. Let us be as much as objective in this analysis. Okay? At ang ating ilalabas na mga sasabihin ng mga bagay-bagay dito ay puro hango po sa mga ebidensya na sinumiti ng kalaban at sinumiti rin ni Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang Bibilin makapakulong. ka
Ala, pasensya na ha. At Bing Liwag, na-blackout na naman ako kasi may umaatake. Lagi akong inaatake pag may nito mga kalaban ko talaga. Oh. Mga grupo ni Bongbong Marcos yun. Ulitin ko lang. Okay. So tingin ko hindi na nila mahabol. So magandang gabi ha. Ulitin ko lang. I'll just repeat 10 minutes na lumampas. Okay, ang ating pag-usapan po ngayon ay yung impeachment ni Sara. Pero siyempre, ang magsimula na sa Lunes, umpisan muna natin sa kanta natin ang adhikain ko para kay Sara Duterte. Ipatugtog po natin yung kanta na ginawa ko para sa kanya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. All Narciso. Mga kontraktor ubusin niya. Si Tanico di BBM Sandro Lute. ikulong niya. Si Ellen Tagyo. Tamba Zaldi ikulong Bienvenido niya. Requitilio. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay Oscar manahimik. Palek. Durugin ang sindikato sa korte, sa Wala DPUA, to pa ang sa presidente. DS Void, Hilario sa Castro. PhilHealth. Bakit nawala po ako sa live kanina? Ganito naging ginagawa sa akin, Kel. Binabanatan ako, tinatanggalan. Hindi ni-report. May mga operator talaga sila, yung mga kalaban ko. So si Chris Glay, Boss Toto, good eves, sabi naman ni Chris Glay. Tapos Baby Lynn, 10. Okay. Diretso na po tayo. Tuloy-tuloy na itong biyahe natin. Patugtugin ko po muna yung kanta ng ating channel. Ito, video file. Ito po ating Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin Sergio Piquero. ang puso niyang matibay. Sinaboy si Bangag sa Canada. Nakahiya. Mga Kay magnanakaw Shane sa Siongko. pondo ng Magandang bayan, umaga, magandang gabi po. nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
guilt prison. bilhin ang So, puso ano mo si Ma'am Herminia Caucin? Si Mike Adorador. lahat ng malakas ay tama. Hindi lahat ng tahimik ay luwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. Dito pag-usapan natin ang ating impeachment ni Sara Duterte. Anong ekspektasyon natin sa Lunes? Okay? Bali, sa Lunes po, July 6, ang mangyayari po ay unang araw ng proseso ng impeachment. As of now, may nakikita ako na gagawin nila na ang mangyayari ay naka-schedule po na ang mag-preside daw ay si Win Gatchalian na kahit hindi siya abogado, siya raw magpipreside. Sa kanilang nila daw pag-usapan kung sino papalit sa kanya kung magtuloy-tuloy ng hearing. Pero sa pagsisimula ay sinasabi nila na sila po, na si Win Gatchalian po ang mag-preside at mag-acto sana kahit hindi siya abogado, mag-acto siya na tinatawag na Senate Impeachment Presiding Judge. Ganon mangyari. So kung ganon, ano ang ekspektasyon natin? Pero ekspektasyon ko ay kaya naman gawin ni Win Gatchalian kahit hindi siya abogado. Dahil po ay may mga abogado naman siya na mga empleyado na mag-guide sa kanya, pwede niya rin paupuin sa tabi niya yun. Siya lang ang magsalita, pero yung abogado, kukonsultahin niya. So, ganun ang mangyari na kinikita ko. Ngayon, ang unang tanong, ang unang gagawin ng ka-schedule, ayon sa mga nagsasalita, ay sabi ng spokesman lawyer na si, anong pangalan, Attorney Tulusa, na mag-ano raw, ang tawag dito, bibigyan daw ng pagkakataon ang bawat partido, yung nag-aakusa at saka umaakusa, na magsalita ng tinatag na opening statement. Alam mo yung opening statement po, yan po ang proseso sa mga jury trial sa Amerika. So, ano mang expectation mo sa tinatag na opening statement? Sa opening statement po, makikita mo po na ang kanilang sasabihin kung ano ang, halimbawa, si grupo nila ni Luistro, sasabihin nila kung anong ebidensya meron sila, sasabihin nila na guilty si Sara, ganun po ang sasgawin nila. Tapos, sa grupo naman ni Sara, sabihin nila na ang mga akusasyon ay walang ebidensya, gawa-gawa lamang. Sandali ako. Naghanap po ako ng rules of impeachment ng Senate. Ito, nakakita na ako. Pina 2020. Na kung pinakabago nila na document.
Wala ko nakita ang rules of impeachment. '13 Congress, 16 Congress, 19, 15, 16, 17. Ito, may nakita na ako, House Bill. House Bills naman yan. Bakit House Bill? Dali lang we will look for it. Dali lang. Hanapin natin. Latest. May amended rules na sila na sinasabi na pwede anytime tatayo ang sino man ang gusto magiging mag-presiding officer. Nahanap ko yung kanilang rules. Publication. Rules of the Senate. Ito yung rules of the Senate. Hanapin ko na lang. Okay. Hinanap ko lang po ang rules of impeachment. Wala rito. Ito, page 105. Nakita ko na po. Just wait. Just call my name. I'll be there. 105. Ito, 105. Rules of impeachment. Hanapin natin. Ang una ko po kasi kung bakit ko hinahanap, nais kong bagitin mamaya kung anong ini-expect ko na mangyayari. Ang ini-expect ko na mangyayari ay una, pasalitain ang both sides
at babasahan si Sara Duterte sa pamamagitan ng kung nandun siya, o antayin po o di pwedeng basahin sa pamamagitan ng abogado niya. Pero most likely ay hindi po pupunta si Sara Duterte. Or mas maganda pa siguro pupunta na lang siya para kumprontahin niya yung mga naggaling-galingan. Ano mo? At may ari dun sa akin ng ano. Okay, hinahanap ko lang din ulit ang role. At yun pala. Handa na pala eh. Baba natin. Malambot ba ito o matigas? Sigurado ka? Oo, hindi ko muna kayo. Inano ko lang kung malambot. Ito na po, mga ladies and gentlemen. Nandito na tayo. Sandali lang ha. So sinasabi rito, ang iniisip ko kasi, pagkatapos na magsalita ang magkabilang panig, hindi ko alam kung sino magsasalita sa grupo ng mga prosecutor. Ang nakikita ko po si Luistro. Mag-showing yan. Mag-grand opening yan. Tapos sa salita, sasabihin niya na si Sara ay guilty, ipakita niya mga ebidensya nila. Isa-isa, 4 na artikulo ang kanilang inaakusa laban kay Sara Duterte. Sa kabilang banda naman, sinabi naman ni Attorney Michael Pua na magsasalita ang lead counsel nila na si Attorney Sheila Season. So babae versus babae. Babae ang nasasakdal, babae rin ang mga abogada, magkabilang panig. So, answer with affirmative defense, ang una kaagad i-invoke ng mga abogado ni Sara Duterte. Bago mag-trial, hingin mo na nila sa Senado na desisyonan mo na nila yung affirmative defense na tinatawag. Ano ba yung affirmative defense? Iyan po yung mga depensa na kung titingnan mo ay magbibigay ng authority sa Senado na i-dismiss na lang ang kaso. Kasi nga may depensa na ang mga depensa, ito po ay mga depekto sa jurisdiction o walang authority ang Senate na magpatuloy. So, kung ganon, mamaya isa-isahin natin ang mga depekto na binabanggit ni Sara papunta po dun sa tinatawag na yung akusasyon sa kanila ni Luistro. Ngayon, isa-isahin natin muna ang akusasyon ni Luistro sa kanila. Ito po, ipakita ko sa inyo. 23. So, ipakita ko po sa inyo yung akusasyon nila ni Luistro laban kay Sara Duterte. Tapos, babasahin ko sa inyo sa mabilis na pamamaraan yung yung depensa naman ni Sara. At dito niyo makikita kung paano gagamitin ni Sara ang mga
testigo nila ni Luistro para ibalik. Babanggitin ko mga yon. Ma-excited kayo. Ba't wala? Ito ang articles of impeachment. Ipakita ko na sa inyo ang articles of impeachment para makilala ninyo. Basahin natin isa-isa. Mabilis na at i-discuss natin. Kung ano ba may... Ito po yung babanggitin nila ni Luistro. Articles of impeachment. Sa preparatory statement, Tagalogin nila. Yung vice presidente ay hindi isang ordinaryong opisyal sa bayan natin. At siya po ay pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating republika. At kumbaga, parang ano na lang, parang gatitig na lang ang layo niya para maging presidente. Kung mamamatay pa si Bongbong, maging presidente na siya. Pero sinasabi nila dito, matindi ang pangangailangan ng obligasyon sa tiwala ng bayan at para siya magbibigay ng serbisyo. Mabigat daw ang tinatawag na accountability. Accountability ay sagutin mo sa bayan kung nagkamali ka. O kung may obligasyon ka, sagutin mo sa bayan din. Pero sabi nila ay sila ay na lulungkot dahil ang ebidensya po nila ay nagpapakita ng isang pattern na kung saan makikita mo madidismaya ka sa ating vice presidente. Yan ang sinasabi niya. Tapos sabi nila, nang pumasok sa opisina si vice presidente, siya po ay nanumpa sa salitang Ingles. Sabi niya, I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. The record, however, demonstrates, sabi niya, sa ating talaan, makikita mo na maraming pagkakamali ginawa si Vice Presidente. Sabi nila, yung nilabag niya ang konstitusyon sa pamamagitan ng sadya na paglabag sa mga probisyon ng konstitusyon na sa kabila ay kanyang pinangakuan o sinusumpaan na kanyang idepensa. Pangalawa, sabi niya ay nanunuhol pa ito at gumawa pa ng korupsyon. At ito ay tuturo nila yung nabibigay pa ng envelope. So may systematic na korupsyon na ginawa si BP Sara. At ang iba pa, ginawa niya ang other high crimes, yung na matinding mga krimen, na naebidensya ng kanyang pag-hire ng isang tao na papatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, at saka sa speaker natin dati, na si Martin Tambaloslos Romualdez. At inakusan din nila na ito ay tinraidor niya ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sadya na pagnakaw ng kanyang confidential fund. Yan po ang mga sasabihin nila. So, Article 1. Anong Article 1 nila na akusasyon laban kay Sara? Ito po. So, ang akusasyon nila ay si Sara daw ay nagkasala sa pamamagitan ng paglabag ng konstitusyon. At basahin natin kung paano ang ginawa daw ni Sara. Noong June 19, 2022, si Sara daw ay nanumpa
bilang Vice Presidente. At noong June 30 ay pumasok na sa kanyang opisina. Sa ganong araw din ng June 30, siya ay tinanghal din ni BBM bilang Secretary ng Department of Education. At siya ay, samantalang Secretary siya ng Department of Education, siya pa rin ang Vice Presidente. So yan ang ginawa sa kanya. So sa simula pa lamang ng kanyang termino, although daw, kahit hindi daw kasama sa trabaho ni Sara, ang gumawa ng surveillance operation sa mga kalaban ng bayan, ng mga terorista o kung sino pa, ay nanghingi siya ng confidential funds mula sa Office of the President. At si Presidente Bongbong naman, ibig na bigyan niya kagad noong June 30 or July 1, ay pinatagal pa. Ibig sabihin, sinadya nila ni Bongbong na ibigay ang pera noong December 20 na lang. So binigay 125 million. At kailangan gastusin mo ito hanggat December 31, 2022. At meron from 21 hanggang 31 ay 11 days. So lumalabas, inubos niya. So kung kwentahin mo na direktahang computation, ay gumasta siya ng 11,333,000 kada araw. So sa 11 araw, 125 million. So ngayon, sabi niya, pinapalabas niya ito, yung lahat nitong amount na ito ay ginasta niya, pinakitaan ginasta niya. Kahit daw maraming holiday, kagaya ng December 24, holiday. December 25, holiday. Tapos, December 30 at 31, holiday. So, yan ang tatlong holiday na sinasabi po nila ni Luistro, kahit na may holiday, gumagasta pa rin. So, napakabilis ng kanyang paggasta ng 125 million sa loob lamang ng 11 araw. Yan ang sinasabi nila. Kaya, dapat si Sara tanggalin. At nilabag niya ang tinatawag na tiwala ng taong bayan. Kakibat dito po, ay nagpalabas din daw ang Commission on Audit ng report na kung saan ay mayroong notice of disallowance na binigay ang COA. Ang ibig sabihin po ng notice of disallowance ay ipapabalik ang pera na 73 million ipapabalik sa COA. Ang rason po na binigay ay sapagkat hindi po tinanggap ng COA ang mga resibo na binigay ni Sara. Naalala niyo ba yung mga resibo na binigay ni Sara ay mga Merigispiatos, may mga iba pang mga resibo na iba-ibang pangalan, mga Dakoy-koy, mga kung ano pa. So, yun po ay tinukoy nila na kasalanan at kailangan natanggalin siya. Ganon din daw po ginawa para sa confidential fund noong 2023 na 500 million sa Office of the Vice President at 112,500,000 para sa Office of the Department of Education. So ang ginawa ni Sara ay kung ano lang ginawa niya sa 2022, ganon din ginawa niya sa 2023. Yan ang akusasyon. Tapos, kagaya rin sa 2022 na 125 million, pinalabasan din po si Sara ng tinatawag na Notice of Disallowance. At sa ngayon po, ano na ba ang estado o kalagayan ng Notice of Disallowance? Yung naunang Notice of Disallowance po na patungkol po sa 73 million ay nag-apila si Sara at binasura nilang apila ni Sara. So ngayon, meron pang chance si Sara dalhin niya sa Supreme Court at dadalhin niya po sa Supreme Court. Sa pangalawa naman na
pera, nung 500 million sana, ay 375 lang ang ginasta niya. Milyon. At yung 112 million, 500,000 galing sa DepEd. Doon ay binigyan siya ng disallowance sa 375 million din. Ibig sabihin po, yung kanyang resibo na sinumiti para sa confidential fund na yun ay hindi tinanggap ng Commission on Audit. Again, so nasa anong estado na ba yan? Sa ngayon po, ay umaapila pa sila ngayon sa Anbank o pangkalahatang opisina ng COA. Yan po ang status. So kung ganoon, sinasabi ng mga nag-akusa sa kanya na dapat siyang tanggalin. Una daw, mayroon tinatawag na joint COA at ang mga tinatawag na circular kung paano susundin, kung paano mag-liquidate kung sa English pa. So magbibigay ka ng resibo kung saan mo nagasto. So tandaan niyo po, nang ginawa ni Sara ay at least nagbigay siya ng resibo. Hindi nga lamang kinilala. So, ang tanong ngayon, pinatanong din siya, ang kanyang tao, tinanong din ni Jinky Luistro at na-determine ni Jinky Luistro na mali ang ginagawa raw ng opisina ni BP Sara at binigay lamang kay Colonel Raymond Dante La Chica yung pera na buo na 125 million at si Raymond Dante La Chica na ang nagpaikot kung paano. Sa hearing, sa Good Government Hearing Committee, inusisa ni Luistro si Gina Acosta na siyang tinatawag na Special Disbursement Officer. Sabi niya ni Luistro sa kanyang tanong, di ba bawal ang pag ikaw disbursement officer o cashier, sa madalit sabi cashier siya. Bawal sa cashier ang magbigay ng pera sa tao na hindi siya ang gagasta. Ang hindi siya dapat ang iniisip kasi ni Jinky Luistro, kung sino ang nabigyan ng pera kagaya si Mary Grace Piatos, dapat si Gina Acosta ang bibigay ng pera doon at kukuha ng resibo. Kaya nga lang nangyari, ang nagbigay ay si Raymond Dante La Chica at siya rin ang kumuha at gumawa ng resibo. Ibig sabihin po, ulitin ko lang para klaro, ayon sa questioning ni Luistro, dahil cashier si Gina Acosta, sa kanya direkta kukuha ang mga informante. Pwede ba yan? Bawal daw yun sa batas kasi sa batas nakalagay ang cashier dapat ang magbigay ng pera. Ang nangyari po dito, binigay ni Gina Acosta ang lahat ng pera, 125 billion, kay Raymond Dante La Chica. So, yan po magiging speech nila ni Luistro. So, kaya, padiretso pa tayo. So, isa-cite nila marami, may mga NBI records, may mga daw mag-grade traits, yan po ang i-ano nila. So ngayon, ano naman ang magiging speech sa grupo ni Sara? Okay, imaginein ko na lang kung ano magiging speech ng grupo ni Sara sa base sa aking tinatawag na karanasan. Kunwari, ako yung abogado ni Sara. Ganito po yung sasabihin niya. Ito. Ang makikita ninyo ay parang yun na rin makikita nyo bukas. Bagamat iba yung salita na gagamitin. Pero yung proseso sa ginagawa ko, yun na rin po ang gagamitin nila bukas. Nakita nyo, original ito pong sagot ni Sara Duterte. Laban sa tinatawag na
impeachment complaint laban sa kanya. O ito. Ano naman ang sasabihin ni Sarah? Sasabihin niya, mahal na mga hukom ng Senado para sa impeachment complaint. Ako po ay sinasaktal ng House of Representatives at ito lang po masabi namin, ang lahat ng saktal nila ay walang basihan sa batas at sa ebidensya. Sabi niya, una, mapunta tayo doon sa confidential fund. Ang hindi po nila alam at nililin lang nila ang taong bayan ay para sa kanilang pakay na ako ay masentensyan ng mga hukom ng Senado para sa impeachment. Una ko pong tatalakayin mga mahal na hukom at mga kababayan ko sa buong Pilipinas ay ganito. Sinasabi po na bawal ang ginawa ko sa paghawak ng pera na tinatawag na confidential fund patungkol doon sa 125 million na binigay sa akin ng ating Pangulo noong December 20, 2022. Sabi nila, ay inubos ko raw yun, binulsa ko raw yun. Hindi sila naniniwala sa mga resibo na aking binigay, kagaya ng resibo na may pangalan na Mary Grace Piatos at iba pa. Ang problema po dito, mga hukom, mahal na hukom, at buong madla ng Pilipinas sa buong Pilipinas, tila baga hindi nila naunawaan ang salitang English na nagsasabi confidential fund. Ano baga ang ibig sabihin ng confidential fund? Ibig sabihin po ay hindi dapat malaman kahit sino. At bakit naman? Ano po yung katalinuhan sa likod niyan? Bakit pinagbabawal na malalaman ng ibang tao ang pangalan ng pagbibigyan ng pera? Sapagkat po, mga mahal na hukom, hindi ata na intindihan ni Ma'am Jerby Luistro na kailangan isikreto ang pangalan at hindi ibibigay at hindi ibubunyag. Dahil po, kung mabubunyag, malalagay sa balag ng alanganin at baka mamatay pa ang ating informante. Hindi na tayo makakuha ng informante sunod. Kapag ganoon ang gagawin natin, ipakilala mo sa buong mundo kung sino ang informante mo. Kaya di namin pinapakilala. Napakarami nun po. Ngayon, may sinasabi si Jerby Luistro na tandaan ko po. Na nang tinanong niya si Gina Acosta, di ba alam mo yung patakaran bilang ikaw ay cashier? Ibibigay mo lamang ng direkta ang pera sa taong dapat papuntahan ayon sa batas. Nang ibig sabihin yan, kung sino ang pagbibigyan ng Office of the President ng information record ay dapat cashier ang magbabayad direkta. Natango-tango naman si Gina Acosta. So dahil ganon, tiningnan na nila na may corruption. Kasi hindi si Acosta mismo ang nagbigay ng pera para kay Mary Grace Piatos. Mahal na mga hukom,
ng Senado. Nais ko po malaman ninyo na walang ibang paraan para maitago ang pangalan at mukha ng taong tumanggap nitong mga confidential funds natin. Alam mo po, mga mahal na hukom, sasabihin ko na sa inyo ng tahasan na ang hinahawakan ko pong departamento ay Department of Education, na kung saan ang mga high school natin at kahit elementary ay nire-recruit nila na maging NPA. So natural, kukuha ko ng confidential fund at para gamitin ko para mahuli ko yung NPA na yun. Ganon po ang paka, Your Honor. Ngayon, paano na lang, Your Honors, na mga hukom, kung malalaman ng mga NPA na congressman kung sino tumanggap ng pera, ipapatay po sila pati pamilya ni ubos. At kung maubos sa pamilya, sino sasagot? So, iyan po, mahal na mga hukom, ang dahilan kung bakit kailangan talaga isikreto ang pangalan ng tumatanggap ng pera para sa confidential fund. Mahal na hukom, kung matandaan niyo po, may namatay po sa Mindoro na mga batang-bata, 3 babae, na estudyante po sa Universidad ng Pilipinas. At sila pong 3 ay anak ng OFW. Namatay po sila nung nilusob ng mga sundalo ang kuta ng National New People's Army doon sa bayan ng Mindoro. Nakakalungkot at nakakaiyak at nakakagalit po, mga mahal na hukom, ang nangyayari. Bakit po? Freshman, first year sa UP, ang 3 babae ay nakikita mong patay. Yun pala po, nirecruit, kasama po sila nitong congressman na isang prosecutor ngayon na lumilitis laban sa akin na si Attorney Rene Luisco at saka si Congressman Antonio Tino, na sila po ay kakampi ng mga NPA. Ang mga barrel na binigay sa kanila ng ating bayan ay sa totoo lang binibigay nila ito sa mga NPA. So nasaan po tayo ngayon, mga mahal na hukom? Kakasuhan ba ko? Kasalanan ko ba yan? Na dapat walang ibang paraan para maitatago ang pangalan, kundi yun lamang na lalagyan mo ng Mary Grace Piatos? So ngayon, natatandaan ko po yung tanong ni Ginang Luistro, sa kay Gina Acosta. Bakit mo binigay kay Raymond La Chica dapat, at si Raymond Dante La Chica ang nagbigay kay Mary Grace Piatos? Bakit hindi ikaw? Madam, dapat pa malalaman niya na ang seguridad ng bansa ang mas higit na nakaka-rimarim kung ito po ay masasabugan tayo. Paano na lang kung malaman nila kung sino ang mga kasapi ng NPA na nagbibigay ng impormasyon sa amin? Yun po. Ganon po ang magiging takbo. Ngayon, takbo naman po tayo sa envelope. Your Honor, makikita mo rito po, pag dilatag namin ng ebidensya, kasama mga video, kasama mga litrato, na ang kumuha po, ang nagbigay ng pera para sa mga envelope na yun, na binigay po sa mga opisyal ng Department of Education, ay galing po kay Lisa Marcos. Tinawagan niya pa ako, kaya andito po ang record ng pagtawag niya. So, ano pa bang iba? Yung patungkol po
sa kuno ay nagkumuha ko ng isang killer para ipapatay si Bongbong Marcos, si Lisa, saka si Martin Romualdez. Tama ba yun? Mga mahal na hukom, kapag ako'y mabigyan na ng pagkakataon na maipakita ang aking ebidensya, ginawa ko lamang po yun bilang isang tinatawag na self-defense. So ganoon, maipapakita namin ang video na ginamit ng akusasyon laban sa akin. Mga mahal na hukom, mga senador ng bayan, pinutol po nila ang video tapos ang naputol na yun, ayun ang ginamit nila pag sumitin na ebidensya laban sa akin para makikita doon na ako'y nagsisigaw, na ako'y kumuha ng isang mamamatay tao para ipapatay si BBM, si Lisa at saka si Martin Romualdez. Pero ang katotohanan po mga mahal na hukom, ipipresenta ko pong buong video na kung saan, kung bakit ako nagsalita ng gano'n, ay may nagtanong si Princess Maui na isang vlogger. Na ang tanong sa akin, mahal na Vice Presidente, may report po kaming nakuha kung saan ay ipapatay daw po yung lahat ng mga Duterte, kagaya ng mga Romanov sa Russia. Alam niyo ba, mahal na mga hukom ang nangyayari sa Russia? Yun po, makikita nyo, ang Romanov ay isang dynasty na kung saan hari siya at namuno ang pamilya Romanov sa Russia ng sa loob ng 113 taon. So ngayon, pinatay po ng nanalo pong Bolshevik na mga rebelde na mga pinangunahan ni Nikolai Lenin ay pinatay mula bata hanggang sa matanda. Lahat sila walang tinira. Kaya ganon din po ang gagawin sa Duterte, ang sabi sa thread. Kaya para makontra ko, para hindi na sila gagawa, sinabi ko na lang naman na ako'y kumuha ng isang killer na ipapatay sila saka sakaling mamatay ako. Yan din po ang aking depensa, ang depensa ng mahal na Vice Presidente sa kanyang sagot na ibinigay. Na kung saan sinabi niya na wala pong aktibong pananakot na nangyari sapagkat mangyari lamang magiging aktibo ang pananakot saka sakali ako ay mapatay. At kung ako ay mapatay, speaking as Sara Duterte, sino ngayon ang ikukulong kung namatay na si Sara Duterte? Kaya po, wala pong katwiran ang akusasyon na dapat akong tanggalin bilang Vice Presidente sapagkat ay nananakot daw po ako. Yan. May isa pa po. Yung mga envelope, sinabi ko, kanina galing po yun kay Lisa Marcos. Ang kasunod po, yung pag-usapan, ay yung nagsalita si Sara Duterte po na kanyang gagawin ay gurgurin niya sa panagip na naginip daw si Sara at kanyang sa panaginip gugurgurin niya sa liig si BBM. At isa rin niyang sinabi na kapag hindi titigil si Amy at saka yung kapatid ni Amy, kanya daw pupuntahan ang libingan ng mga bayani, alsahin, kunin, hukayin ang katawan ng tatay nila at itapon sa Philippine Sea. Ano po ba yun? Makasalanan po ba yan? Sumira ba yan ng tiwala ng taong bayan? At ang isa pa, ay
nagsagawa si Sara ng rally kung saan ay nagsalita siya gamit po lamang ang tinatawag na press freedom at kaya kalayaan ng pagpapahayag. So, ladies and gentlemen, hanggang dyan na lang ang tatapusin ko para ako lang ako nag-akto na ako yung abogado ni Sara at ako'y nagsalita ng panimula o pambukas o pambungad na talumpati para para malaman ng taong bayan na walang kasalanan si Sara. At sabihin niya, marami pa kaming ebidensya ipapakita. Yan, gano'n. Ngayon, ititreat ko kayo sa isang ebidensya. Isa sa maraming ebidensya. Sa susunod ko na vlog, ipakita ang lahat ng ebidensya ni Sara at ang ebidensya naman ng kalaban. Okay? At tingnan nyo to. Ito, video file. Kailangan namin ang ulo ni Bongbong Marcos. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. So yan po ay ginamit na ebidensya nila ni Luis Tro laban kay Sara Duterte. Kumbaga, pinapalabas nila na siraulo yung mga Duterte at ipapatay si Bongbong Marcos. Ganun po para sabihin na walang tiwala sa taong bayan. So ito pa pong iba. Ngayon, ipinakita dito na yung mga Romanov. Nagsasalita dito sa Romanov si Basti. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ayan. Binanggit niya. Ngayon, ibig sabihin po, pinakita ko lang sa inyo na may concern ang mga Duterte na sa threat na kukuha ng mga may plano sila na gagawin ipapatay ang lahat ng mga Duterte. Mula bata hanggang taas. Ang Oplan Romanov ang tawag nila dyan. So para masawata yan, ito naman po ang ginawa ni Duterte. Ito po yung buong video ipapakita ko sa inyo. Pakinggan niyo po yung buong video. Makikita niyo rito na mayroong nagtanong sa kanya na vlogger tungkol sa death threat na Operation Romanov. Ito po yan. Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay Nag-aalala lang po po, kami. ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah.
Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's Ano kita si Princess Maui na vlogger ang tatanong kay Sara. true na meron daw silang Operation Romanovs. Ayan, binanggit ang Operation Romanov. Nang ibig sabihin, igagaya nila sa mga pamilya Romanov ang mga Duterte at papatayin ang lahat. Yan. baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Kita mo ang tanong, ano ang remedyo mo? Na tinatakot na kayo na papatayin. Lahat-lahat kayo. Ito ang sagot ni Sara. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan lang nung mayor ba ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. So, yan pinakita ko sa inyo yung buong yung buong video. Ito na ngayon ipapakita ko sa inyo yung video na ginamit nila na pang-akusasyon laban kay Sara. Ito po. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan. So, nakita ninyo, ang laki ng diferensya. Ang ginamit lang ebidensya, hindi nagsimula sa kung anong pinagmulan ng salita ni Sara. Isa po yan sa mga ebidensya na ipapakita ni Sara kung maghihiring na po.
So, ano pa bang iba? Marami pang iba. Kaya lang wala na akong oras. At 1 oras at 10 minuto na ako. At sa sunod na lang medyo po mamaya, ibalik ko, magbablog ako mamaya. After 10 minutes, mag-vlog ako. Pakita ko baga ebidensya niya. Ramel Bingson na imbang Rabim sa inyo, sa mga kadakayo amin, Cesa, tapos si Maria Miss Rachel Gustilo, mga kalaban ng mga Duterte, kandarapa sa pagkakaharap ng pagkahanap ng solid evidence na di naman uubra, heist, masyado na sila obsessed. Malapit na 2028, bilisan nyo na. Yan. Confident talaga ako sa mga ebidensya ni Sara. Kita nyo, isang ebidensya lang yun na matapang ang ebidensya. Tapos nakita ko dito kung paano ginamit ang si Sara, si Ramil Madriaga, saka si Trillanes. Kung paano naman ginamit, si Abante, ginamit pang testigo si Abante laban sa kanila. Ngayon, Nobs Vlog, bahagi ng mga conversation ni Sara at kausap niya ang kinuha kong nilang ebidensya. Hindi pagbabanta yun dahil hindi direct na nakausap niya ang pamilya ni BBM, kundi kwentuhan lang ang nangyari, nagkausap niya. So, Jose Fermin Gamuyaw Maleza, no joke. Tapos si Porian Walker, kung nag-explain lang si Sara noon, tapos na ang drama, kaninong kasalanan ito? Yan. Tapos Kayhin Talibinyo, Katoto, bakit naimbestigahan ba ang mga taong may totoo talagang pangalan? Hindi naman yung walang pagkakilanlan. Iwan ko sa iyo, baliktarin ko yung pangalan mo eh. Huwag naman, pangit pakinggan. Ito naman, pag-usapan natin muli. Di ba naalala mo, sinabi ko kanina na tinanong ni Luistro, si Gina Acosta, bakit hindi ikaw nagkasya na magbigay kay Birigis Patos? Ito po yung sagot dyan. Ang tanong doon, tama ka ba o hindi? Ang sagot ko dyan, tama po si Gina Acosta. Bakit? Doon niya ibinigay kay Raymond Dantila Chica. Iyon ang dapat bigyan. Kasi bawal na malaman ni Acosta kung sino ang tumanggap. Kaya, ang disbursement ay hanggang kay yung pagbigay niya ng pera kay Raymond Dantila Chica, papirmahan niya at yun na mismo ang disbursement na tinatawag. Hanggang doon lang. Okay? Ang magbibigay naman ng resibo sa kanya ay si Raymond Dantila Chica. Actually, yun ang mga opisyal ang nabigay, hindi si Sara ang gumawa. So, Aruel Puertoliano, nagsinungaling na lang siya para makasalusot si Sara. Well, judgment call mo yan. Nobs Vlogs, pwedeng sabihin ko na ako si Mary Grace Piatos. Pwedeng sabihin na 100 na tao na sila si Mary Grace Piatos. Ano magagawa nila? Confidential nga eh. Purian Walker, Bungo for president na lang tayo. Si Sara masyadong entitled, masyadong spoiled brat. At sa atin lang, medyo mahina ang kukot. Hindi, matalino po si Sara. Hindi po mag-abogado yan kung hindi magtalino. Ang taas nga ng rating sa bar exam eh. Mask for 6-1, tandaan po natin na kalaban ni Duterte noon si Mar Rojas na pinsan ni Madam Lisa. Oo nga no. So, Purian Walker, baka kamo magwawala at magbabanta si BP, Sara online. Ano pa? Kundi kayabangan pang spoiled brat na eksena. Si Rodilio Miranda, magandang gabi po. Watching from Lausiana, USA. Sige, good morning o good evening dyan sa Lausiana, USA. Si Ruel Pertuliano, paano maubos ng 11 days yung 125 million? Pwede po mangyari. Kagaya po kay Bin Laden, halimbawa, hinanap ng CIA. Para kapalit ng telephone number kung saan makahagilap si Bin Laden, binigyan lang ng isang Ferrari. 25 million mahigit yun. Ferrari.
Fastest hedgehog alive. Sir, bakit pinipick up ng algorithm ang mga content nyo? Naka-shadow ban pala kayo. Naka-shadow ba? Naka-shadow ba ako? Oo, siguro baka ganun man. Napansin ko rin po maraming pumipick up ng content ko. So sino pa? Si Jobs. Si Jobs sa mga tanga, yun na mambabatas. Dito tayo kay ano. Nabasa ko ng iba, no? Si San Mig, nabasa ko din sa San Mig Pilsin. Si Joe Vlogs, Souders TV. Good evening, Toto Kausing Tirador. Toto Kausing Tirador. Alaikum assalam, Amil Mutalib, diyan pala sa Rasulaiman nakatira dati si Colonel si Colonel Harold Kabunski, yung Ranger. Nagsalita siya, umuwi siya ng MSU Marawi, nagpakita. Miss na miss ko na rin ang MSU Marawi. Nako, pag may pera na ako, makita-kita tayo dyan, Amil. John Di Mayo, los mo, puro kayo mga bangag. Benvenido Riquetillo, good PM. Si GNT Di Mayo, bakit ka nawawala sa speech mo? Siguro, umpik na naman ang shabu. Ay, naku, akala mo na, hindi po ako addict. G. Marmons, maayong gabi dira sa Marvel. Chick Martino, bawal po ba mag-wig sa mag-shot? Noel Mendoza, Toto, kung magaling kang attorney, kahit bakit ka na-disbar? Na-disbar po ako sapagkat may ginawa po akong kaso na sinampa sa ombudsman. Tapos, hindi ko pa nasampa, ay pinost ko na sa Facebook. Galit ang Supreme Court na i-post sa Facebook. Kaya yan po ang nangyari. So, Romel Bengson, grabe, nabasa ko na. So, LC Saavedra, Attorney Toto, bakit hindi tuloy-tuloy ang rally? Sigurado may malaking rally na malaking mangyayari po. Asahan yan mga Lunes. Karina Monson Medina, baliw na rin daw ako. Sige, hanggang dyan na lang po tayo at magandang umaga po sa lahat. So, maray na aga, maayong aga, mayad nga aga, maray may naat, mapya, kapipita, malangon na mga pagari, agong pakat. Si Bapa Ingkong Binago, sa Nalus, Kemba, mapya kapipita, Bapa Ingkong. Si Bapa Ingkong ay naging client ko po. Naipanalo ko kanyang lahat ng kaso niya, Ingkong kay Amil Matalib. Naipanalo ko, mga murder case niya, naipanalo ko. Okay, sa Isulan ang kaso nun, Isulan Sultan Kudarat. Magandang umaga din dyan kay Pax Ali. Idol ko na si Pax Ali, gobernador ng Sultan Kudarat. A Muslim who is the governor of a mostly predominant Christian province. Ang galing pinakita niya, siya lang ang may ospital na walang cashier. Sa Sultan Kudarat, pag magkasakit kayo, wala kayong problema. Ang ospital dyan, ma-opera man kayo kahit anong cancer yan ang ospital na walang cancer. Tapos, para marami siyang support ng mga doctor at nurse, nilibre niya ang tuition ng lahat na nag-aaral ng pagka-doktor at pagka-nurse at midwife dyan po sa Sultan Kudarat State University. Dyan po na sa Takurong naman po yan. At isa pa, libre na rin ang mga abogado para maraming abogadong tutulong sa mga Ilonggo, Ilocano, mga Maguindanao, lahat-lahat para matulungan ang lahat ng tao. Grabe, ang galing. Tapos ang mayor ngayon sa Isulan, kapatid niya na babae, magaling din. Okay, hanggang dyan na lang tayo at maraming salamat po sa lahat.